Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Darakpin kayo't uusigin. Kayo'y dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabalanggo. At dahil sa akin ay haharap kayo sa mga hari at mga gobernador. Ito ang pagkakataon ninyo upang magpatotoo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban, huwag kayong mababalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili, sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sino man sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan, at ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapopuotan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok. Sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban. Huwag kayong mababalisa. Ngayon ay ginugunita natin ang kapistahan ni Beato Santiago Alberione, ang nagtatag ng tinatawag na Pauline Family na binubuo ng 10 samahan na naglalayong ipalaganap sa mundo ang Ebanghelyo sa pinakamabilis at pinakamodernong paraan. Hindi madali ang pagsisimula ng mga nasabing samahan noong binubuo pa ni Alberione ang mga ito. Maraming mga pagsubok at hamon ang hinarap ni Alberione at mga unang kasama. Sa kabila ng mga ito, hindi nagpatinag si Alberione sa mga hirap na ito. Sa halip, ginamit niya ito bilang mga hakbang upang magpatuloy. Ang malalim na pagmamahal sa Eukaristiya ang kanyang naging sandigan at kalakasan. Gaya ng sinasabi sa Ebanghelyo na may pagkakataong haharap tayo sa mga bagay na di natin inaasahan. Mga bagay na magpapahina ng ating loob upang magpatuloy, ngunit sinisigurado sa atin ni Jesus na kung mananatili tayo sa Kanya, kakayanin natin ang lahat. Tulad ni Beato Alberione, maging matatag din nawa tayo sa pagharap sa kung ano man ang dumating sa atin sa buhay na ito. Gaya ng pagtitiyak ng Panginoon, ang mananatiling nagtitiwala sa Diyos ay maliligtas. Ipanalangin natin ang mga taong humaharap ngayon sa pag-uusig dahil sa kanilang pananampalataya. Tularan din natin sila na sa kabila ng hamon ng mundo, nananatiling tapat at umaasa sa kagandahang loob at kapangyarihan ng Diyos.